May bago ng bata, si Tambaloslos, mga kababayan, walang iba kundi itong si Sergeant Orly Gotesa. Lumutang kaninang umaga itong si Gotesa, mga kababayan. Nag-recant. Binago niya po ang mga nauna niyang salaysay nung minsang dumalo siya sa hearing ng Blue Ribbon Committee sa Senado, mga kababayan. Ipinagtanggol niya na si Tambaloslos, mga kababayan. Dininay niya po na si Tambaloslos ay sangkot sa flood control project. Samantala, nung nauna niyang sinabi sa Senado, isa si Tambaloslos sa sangkot sa manumalyang flood control project. Pero ngayon, hindi na. Dininay niya na po, mga kababayan. At ang masaklap, nilaglag po si dating Congressman Mike Defensor at saka si Senator Rodante Marcoleta. Naknantutya talaga. Iba talaga ang nagagawa ng pera, mga kababayan. O eto po, ang mga naunang naging salaysay ngayon. Ngayon ni Gotesa, mga kababayan, nung lumantad po siya kaninang umaga. O eto ho ang sabi niya. Nadala ako sa matatamis na salitang pangako nina former Congressman Mike Defensor at Senator Marcoleta, kaya ako nagpagamit ng husto. Ayan. Nagpagamit lamang daw siya sa dalawa, mga kababayan. Ganun talaga kapag ka nagre-recant. Binabago mo yung iyong mga naunang salaysay. Siraan mo pa. Sisiraan mo pa yung mga dati mong kakampi. Ikaw ba naman, merong kang ganito, ganyan, ganire na ibinigay ni, hindi mo babaguhin ang mga salaysay mo. Di ba? Yan po ang hinala ngayon ng mga kababayan natin. So ito pa, hindi na din ako kinontak ng opisina ni Senator Marcoleta o former Congressman Mike Defensor, kaya doon ko natantya na ginagamit lang talaga nila ako. Ayan na. Sapagkat huli na ang lahat na mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Ayun, nagsisisi daw siya, mga kababayan, sa mga nauna niyang naging pahayag. At isa pa sa mga nasabi niya, napagtanto niya at doon niya daw natantya na ginagamit lang siya nitong dalawa. Dating Congressman Mike Defensor at Senator Rodante Marcoleta. Sayang ka, Gotesa. Sayang ka. Nariyan ang 14 na mga kasamahan mo. Napakatatapang. Kaliwa kanan ng kaso pero hindi umuurong, lumalaban. Nananatili pa rin sa kanila ang pagmamahal nila sa bayan, pero ikaw, pagmamahal na yata sa maleta ang pinili mo. O ito pa, isa sa mga pinakamatinding sinabi nitong si Gotesa, mga kababayan. Isinilarawan niya po dito sa kwento niya ang mga naging kaganapan kasama si Marcoleta. O ito, umupo kami sa isang round table na mesa sa tansya ko, 8 to 10 seaters ang set up. Nagkwentuhan kami ng kaunti. Tapos, nag-open siya ng salita patungkol sa korupsyon. Ayan na, nabanggit niya yung korupsyon. Mismong si Gotesa po ang nakabanggit nitong korupsyon. So, alam niya po talaga na mayroong nangyayaring korupsyon. Kasi kung hindi siya sigurado na mayroong korupsyon o wala, lalagyan niya ng korupsyon daw. O, di ba? Kung talagang inutusan lang siya ni
Marcoleta na sabihin mo ito, sabihin mo yan. Oh. Lalagyan niya ng corruption daw kung hindi siya sigurado. Corruption po sinabi niya, sigurado siya eh. Oh, doon pa lang, huli na siya, mga kababayan eh. Sagot ko naman sa kanya, oo nga sir. Ayan, ha? Sabi niya sa akin na sabihin ko na naghahakot kami ng pera sa bahay ni Kong Saldi galing sa DPWH. Ayan. Sagot ko sa kanya, sir, wala akong nakita. May nag-deliver ng maleta sa Vallaverde. Ayan. Pero, pilit niyang sinabi na may nakita ako at sabihin ko po na nakita ko na ang isang maleta ay binibilang ni Paul bago namin biniyahe ang mga maleta sa BGC. Pinalalabas po dito ni Gutesa, mga kababayan, na tinuturuan siya magsinungaling nitong si Senator Rodante Marcoleta. Kasama po ito doon sa panibagong recantation statement niya kaninang umaga, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali. Sa isang banda, ang napansin ko pa dito sa mga sinabi ni Gutesa, mga kababayan, ay para bagang sinasabi niyang wala siyang nalalaman na siya'y nakapag-deliver ng maleta o tungkol sa mga mali-maletang pera. Wala siyang nalalaman, hindi siya kasama sa operasyon, hindi siya kasama sa pag-deliver. Parang ganun po ang datingan dito sa mga sinabi ni Gutesa. Kasi marami po siyang sinabi, mga kababayan eh. Parang bagang sinasabi, hindi naman totoong kasama ako na nag-deliver. Kulang na lang ganun ba? Sila lang yan, yung mga 18 Marines o 14. Sila lang yan, di ako kasama. Talagang binago niya po yung kanyang unang pahayag nung pumunta po siya sa Senado. Pero dito siya nadali, mga kababayan. Akala niya siguro walang lulutang na mga litrato mula sa mga dati niyang kasamahan. Na ngayon, ipinakakalat na po nitong 14 na mga dating sundalo na si Gutesa nakuhanan mismo ng litrato, mga kababayan, na nasa harapan niya po ang sangkaterbang maleta, tapos ngayon, i-deny niya. Gutesa, wala ka ng kredibilidad, wala nang maniniwala sa'yo. Sir, kawawa ka. Eto, masasabi ko sa'yo, kawawa ka. Pagdating ng araw, isa ka. Isa ka. Sa gigipitin din nila. Maniwala ka. O eto, ang isa sa pruweba, mga kababayan, na si Gutesa, na nakapag-deliver ng maleta. Kinakailangan po natin ipakita ito, mga kababayan, kasi dinidinay na po nitong si Gutesa ang mga nauna niyang sinabi. Baka mamaya sakyan po ito. Sakyan ng media, sakyan ng mga bangag, sakyan ng mga supporter ni Tambaloslos. Sasabihin, kita nyo, nagsisinungaling para si Gutesa, nagpapaniwala kayong mga DDS. Aba, dapat po natin ipakita ito. Ito po ang post ni Atty. Baligod, mga kababayan. Sergeant Orly Gutesa was involved in the delivery of cash and suitcases. Picture taken by his fellow security personnel of Saldico. Ayan, litrato, mga kababayan. Si Gutesa, huyang lalaki nakatayo po sa harap mismo ng sangkaterbang maleta na napuno po ng pera. Tapos ngayon, i-deny niya na hindi siya kasama. Wala siyang nakita. Naglabas siya ng panibagong recantation statement na umaayon kay Tambaloslos. Di ba, mga kababayan, dininay niya po na si Tambaloslos daw ay hindi kasama. Hindi kasama sa mastermind sa flood control scandal. Ito pa isang litrato, mga kababayan. Dati niyang kasamahan po. Na ngayon ay nariyan pa sa 14 na mga dating sundalo na nakikipaglaban po sa korupsyon. Tapos i-deny ni Gutesa. Tarantado rin tong mama na to walang bayag, duwag, mukhang pera,
Gutesa, nawala yung bilib namin sa'yo noon. Pero kahit na nawala yung bilib namin sa'yo, hindi na may aalis sa isipan namin na minsan ay ikinanta mo si Martin Romualdez at yun ang pinaniniwalaan namin dahil sa mga natitirang dating sundalo ngayon, nakaparehas din ang mga sinasabi mo. Wala nang naniniwala sa'yo ngayon, Gutesa. O yan,